Okay, ayan. Naibagabigan, magandang umaga. Good morning, Great and Diamond. Good morning, ma'am. So, pakisabi ka, green comes greatness. Green comes greatness. Ibig sabihin, persistence leads to success. At simulan natin ang success ngayong araw sa pamamagitan ng kalinisan. Pakipulot po ang mga kalat na inyong nakikita. Helping, pakihanay na inyong inyong mga upuan. Para sa mga lumiban, meron ba? Very good po. Ayan. Very good ang green and diamond ngayong araw dahil si Ate Ella may lamang ang lumiban. May nakakalam ba kung bakit siya lumiban? Wala po. Kung gano'n, magsabi na lamang sa kanya ang ating pagsakalin sa araw na ito. Ang green ay huwag siya iliban kung walang importante na ilan. Maaari lakas? Yes, ma'am. At para naman mas maging magandang maayos ang ating natin, ay huwag natin kakalimutan ang pamatayang pink. Pamatayang pink. Maintindihan natin kung naaalala pa rin yung ating nagdaang aralin sa pamamagitan ng pagbabalik ng araw. Para sa panuto, pakibasa. Yes, Kuya, very good. So, yan ang pagsisimula ng musika, pagsisimula ng ipasa ng mga mag-aaral ng hot potato sa katabi ng klase. Sunod. Ito rin, Kuya. Kapag huminto ang musika, ang may hawak ng hot potato ang sasagot ng tanong ay sa tanong. Tatanggalin nito ang unang balot at babasahin ng tanong. Okay, handa na bang lahat? Handa na po. So, habang wala pa sa inyo si Potato, maaari bang sabayan nyo ang sumayaw sa harapan? Sige, ma'am. Pero dahil alis ni, so paano kayo sumayaw? Yes, sasayo kami. Ang tulong na naman. Sumayaw na sumayaw. Okay, stop. Pakibasa ang tanong at sagutin. Mabibilisan po. Ano ang paksang ating ginawa? Eh, ano ang paksang ginawa natin nung nakaraan? About sa legal tumawag na parang. Okay, tama ba si ate? Okay, so tayo magpatuloy. Pakipasa na ang comment. Okay, sumayaw diba? Stop! Kakalito! Makibilisan po. Okay, ate, sa loob ng pananaw ng pagmamamayan, paano namin tinitignan ang isang mamamayan? Sino nais tumulong kay ate? Okay, sige ate, tulungan mo siya. Sa loob ng pananaw, may? Okay, tama ba si ate na may tungkulin ng mga mamamayan? Yes. So, para sa huling katanungan, tayo na ay magpatuloy.
naging aralin, ano ang pagkakaiba ng tradisyonal na pananaw at ang lumawak ng pananaw nito? Okay? Kaya mag-explain. Ang traditional po ay yung nasa ilalim po ng legal na May nila na patayin na. pagkamamayan po. Okay. Tapos yung lumawak po ma'am, yun po yung mga tungkulin po ng mga Pinoy. Okay, so palakpakan natin. Ngayon, natitiyak na tayo namin ng Mukasari. Ang Mukasari, tandang talakayan ngayon naman, dumako tayo sa ating magiging unang paksa sa aralin kong ngayong ika-4 na barkada. At kung magkaroon kayo ng ideya kung ano ito ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Okay, pakibasa ang tanong ko. Yes? Hanapin ng katumbas ang letra ng numero na ibigay at isulat sa kamot upang mabuo ang salitang nakatago. Kinakailangan idikit ng mga pangkat sa harapan ng gawain sa oras na sila ay matapos. Ang pangkat na siyang nauuna sa pag-isip dito ay pagkakaroon ng 5 foot. Okay, sa uyan ng tatlo, dapat mabili tayo. 1, 2, 3, umilaw ang bawat pangkat. 1, 2, 3, kumuha ng ilaw. Okay, so nasa ang pangkat 5. Okay, magpagit ka to. Magpagit ka to. Okay, so pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, at pangkat 1. Okay, wala muna magbubukas. Walang magbubukas. Sa akin ko dyan. Go! Paunahan ko ha. Leo. Nandito sa harapan ng ating number sa tutupan cipher. Kaya ba? Paalala, dapat may dikit sa harapan. 3. Okay, pakidikit sa harapan. Isa mo siya. Pakidikit tayo natin. Yung atin dito sa okay, so kahit na lang. Pakihawak na lang ulit. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Okay, so lahat ba ay tapos siya? Yes! Okay, lahat ba? Isa na? Okay, kami na may kasama. Okay. Tapos na ba ang mga itong pangkat? Okay, so tingnan natin kung tama ba. Number 1, historical, tama ba? Number 2, ano tatlo? Okay. So ngayon, bakit sa mga salita ito na po? Kuya Jesmar, ano kaya sa tingin ko magiging paksamarin natin sa araw na ito? Kuya Jesmar? Ano kaya ang magiging paksamarin natin sa araw na ito? Historical sa kalamatang pantao, particular na ang konseptong historical ng kalamatang pantao. Okay? Para sa layunin, sinong nais bumasa? Ako. Ibang kamay, sinong nais Ikaw. bumasa? Sige, si Kuya, hindi ko marinig yung boses. Sige, Kuya. Layunin ng aralin. Okay? Nasasabi ang definisyon ng kalamatang tao. Okay, letter B. Okay, Kuya, pakita na siya na.
Susuri ang pagkukulan sa karapatang pantao at mahalagang dokumento na Okay, next. napahalagaan ang mga karapatang pantao at tunay. Okay, so sa pagkatapos ng ating Arabic class ay naasahan mo makakamit ninyo ang mga layunin ito. Okay, konteksto historical ng karapatang pantao. So nagbabasa ba kayo ng pahalagan? Sino nagbabasa ng pahalagan? Okay, so nababasa natin sa mga pahalagan, naririnig sa mga radyo, napapanood sa television, at naririnig mula sa ibang tao kung ano ang karapatang pantao. Ikaw ba, Kuya Ivan? Ano para sa iyo ang karapatang pantao? Yan mga may bandings. Ivan James Balagan. Para sa iyo, Kuya, maaari ka bang tumayo? Ano para sa iyo ang karapatang pantao? Ano para sa iyo ang karapatang pantao? From the word karapatan at tao. Ano kaya ang masasabi mo? Mamay karapatan para bukas. Papayakap sila sa buhay. Tulad ng Kaya kayak may karapatan sila ng desisyon. So, may iba na tayong pagpapakahulugan sa karapatang pantao. At meron din binigay ng pagpapakahulugan sikat na tao ito. Okay? So, class 2 sa recitation kung sino makakahula, kung sino ang tao na ito. Yes? Yes, kuya, tumayo? Hindi, kuya, tumayo siya si? Tama ba siya, class? No. Tama ba? Sino may pagsagot? So, tama si kuya. Siya si John Locke. Kung may sagot, kuya. So, dahil ikaw ang nakasagot, pakibasa nga kung sino siya. Ang filosofong si John Locke ay tinuturing na isa sa mga ama ng liberalismo at nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unawa sa karapatang pantao. Okay. Para kay John Locke, anong karapatang pantao? Yes, kuya. Ayon kay Locke, ang mga tao ay meron sa ating mga karapatan tulad ng karapatan sa buhay, kalayaan at pagkaari. Hindi maaari na result ng lahat. Okay. So, Ate Julian, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng mga karapatan na sinabi niya? Magbigay ka ng sitwasyon kung saan sinasabi yung mga karapatan na sinabi niya. Sige, Coach Alex, maaari ka bang tumayo? Halimbawa, karapatan sa buhay. Anong ibibigay mong halimbawa? Ito ay kalayaan sa pag sinasabi mo magpapahayag, tama ba? Okay, so sino ka ang nais sumagot? Bigyan ng example. Okay, bubunod tayo. Si Kuya Moises. Ate Liza May. Ate Liza May, maaari ka ba magbigay ng halimbawa ng mga karapatan dito? For example, sa kalayaan, anong ibibigay mo example natin? Ikaw ay may kalayaan? Ano ang mga kalayaan mo? Ano yung mga nagagawa mo ng malaya? May kalayaan? Gumawa ng? Pakilakasan natin? Gumawa ng? Kalayaan gumawa ng mabuti. Tama ba si ate? Okay. So, tingnan naman natin ngayon yung paano nga ba umulat ang konsepto ng karapatang pantao sa pamamagitan ng isang gawain. Bago yan, maglabas muna kayo ng inyong mga kwadernos. Maglabas mo lahat? Meron na ba lahat? Yes! Pakitaas ka kung meron na. Nasaan yung kwaderno ng iba? Maglabas. Pakibilisan, sa bilang tatlo, nakaupo na dapat. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Para sa pangulo, maaari mo ng lahat. Para sa pangulo, sino ang nais pumasa? Sige, kuya, thank you. Ano to? Maglabas ng malinis na kwaderno, panoorin ng video at itala sa kwaderno ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at mga mahalagang dokumentong nagtaguyod sa pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao. Okay, at para sa mga pagprosesong tanong, ano-ano ang mga dapat ito isulat sa inyong kwaderno? Pakibasa nga. Yes, kuya.
Nagsimula ang lahat noong taong 539 bago karaniwang panahon. Nakataya sa isang big senator o mas kilala bilang Cyrus Senator ang ginawang pagsakop ni Hari Cyrus ng Persia sa lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang magdili ng sarili nilang religiyon. Idineklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Noong taong 1215, sa Pilipang lumagda ang hari ng Indian na si John I sa Magna Carta. Isang dokumentong naglalahad na hindi maaaring saktin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian na walang pagkapasya ng hukuman. Noong taong 1787, inaprobahan ng United States Congress ang saligang batas sa kanilang bansa. Dito na mapaloob ang Bill of Rights na nagbibigay proteksyon sa mga karapatang pagtao ng lahat ng mamamayan. Noong taong 1789, nagtagumpay ang French Revolution. Nagusundan ba? O sa pagkilis? Susundan? Tumakasan ang ganap na kapangyarihan ni Hari Louis XVI. Sumunod ang pagganda ng Declaration of the Rights of Man and the Citizen na naglalaban ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Noong taong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Dahil din sa komisyon na ito, pinagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights o UPHR at mas kilala sa bansa na International Magna Carta for All Mankind na naglalaman ng ating mga karapatang pantao. O, ngayon ba ay nalaman nila kung kailan nagsimula at kung paano umulat ang konsepto ng karapatang Ulitin ka ba? Ulitin ka? Ulitin ka? Okay, sa mga beses. pantao? Tayo nagbumalik sa kasalukuyang panahon at sa nagsimula ang lahat noong taong 539 bago karaniwang Okay na? na nakataya sa isang big senator o mas kilala bilang Cyrus Senator ang ginawang pagsakop ni Hari Cyrus ng Persia sa lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag Ano ginawa niya? Pinalayan ng mga alipinan ng na kahit mga... maaari silang magdili ng sarili nilang religiyon. Idineklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Noong taong 1215, sa Pilipang lumagda ang hari ng Indian na si John I sa Magna Carta. Isang dokumentong John the First, Magna Carta. Anong laman ng Magna Carta? naglalahad na hindi maaaring takpin, ipakulong at bawiin ang anumang ari-arian na walang pagpapasya ng hukuman. Noong taong 1787, inaprobahan ng United States Congress ang saligang batas sa kanilang bansa. 1787, sa Ligang Batas ng Estados Unidos. Dito na mapaloob ang Bill of Rights na nagbibigay proteksyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan. Noong taong 1789, nagtagumpay ang French Revolution, tumakasan ang ganap na kapangyarihan ni Hari Louis. O, sinong hari ang nakatalsik ng French Revolution? Louis Hari ka sa akin yan? XVI. Hari Louis, silent S. Hari Louis the 16th. Okay, maliwanag ba? Sumunod ang pagganda ng Declaration of the Rights of Man and the Citizen Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. na naglalaban ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Noong taong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt. Okay, kilala niyo ba siya? Kilala siya? Dahil din sa komisyon na ito, pinagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights o UDHR at mas kilala sa bansa na International Magna Carta. Ang UDHR daw ay kilala sa bansag na? Ang ibasa naman? International Magna Carta for All Mankind. Carta for All Mankind na naglalaman ng ating mga karapatang pantao. O, ngayon ba ay
nalaman nila kung kaya nagsimula at kung paano umunlad ang konsepto ng tawag ng isang tao. Okay, so alam niyo na ba kung paano umunlad? Alam niyo na ba? Mahina, alam niyo na ba? So ngayon, nagpalitan na ng inyong mga moderno at atin na iwas itong inyong mga naging kasagutan. Nagpalitan na ngayon. So lahat ba? Nakikita ka sa harapan? Lahat ba? Yung mga nasa likod, nakikita ba? So atin na pinagka mga ang inyong naging kasagutan. So, ang pinakauna dito ay ang Cyrus. Cyrus Ito? 539 BCE. So, sino halaman dito? Si Cyrus. So, ano ginawa niya? At ano ang ginagawa niya? Ang pagkakatay ng kanyang namin. Okay, so saan na kaya sinulat? Anong tawag ito? Cylinder. Anong pangalan ng cylinder? Narinig ko, tama ba yun? Cyrus? Okay, so pakiwas ko ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral. So anong nakatala sa Cyrus cylinder? World's first charter of Pakibasa na sabay-sabay. World's first charter of human rights. Ang alin? Cyrus Cylinder. Okay, so sunod naman na nangyari ay Magna Carta. pagkakalatag ng Magna Carta. So sinong hari noon? John D. First. Paano basahin? John D. First. So, ano yung Magna Carta class isang? Domain ng Okay. So, tama ba yung masulat ninyo? Yes. So, sumunod naman ay Petition of Rights. Right. So, dito ay nakatala ay pinagpabawal na maningin ng buwis na walang kaintulot ng gobyerno. Yes, tama. Okay. So, sumunod ay ang Declaration ng Kakayahan ng Amerika. okay. So, pakibasa. Ang Deklarasyon ng Kakayahan ng Amerika. Sinulat ito nga Jefferson. Nakapaloob dito ang kalayaan ng Philippine Colonia mula sa British Empire. Pagbibigay ng karapatan sa individual at karapatan sa evolusyon. Okay, so may nakakuha ba? Wala, hindi na itala? Okay, so pag-take note, 1776. Wala. Okay, ano naman ang sumunod? Declaration of Rights of Man and of the Citizen. So, sino yung hari ng katalsik ng French Revolution? Louis. At sumunod na ang Bill of Rights. Bill of Rights. ng Bill of Rights. 1791. Okay, pakibasa. Noong 1787, pinapagataan ng United States Congress ang saligang batas ng kanilang bansa sa dokumentong ito. Nakapaloob ang Bill of Rights na pinatupad noong December 15, 1791. Okay, so makatandaan ka, malinaw ba? So, ano yung nakapaloob sa Bill of Rights? Mga karapatan nito. Congress. Mga karapatan nito. Anong tawag sa atin? So, ang Bill of Rights class ay nagmula sa England. Tapos, sinatawag ito ng United States noong 1791. At yun naman ang naging saligan at sandigan ng iba pang mga bansa sa kanilang
Hindi, yung pinakahuli, 1948. Universal Declaration of Human Maaari Rights. na po kayo, ate? Universal Declaration of Human Rights na taong 1948. So, sumunod dito ang Universal Declaration of Human Rights noong 1948. Okay, so pakibasa nga. Balulod na tinangka ng UN General Assembly ang UDHR noong February 1948 at pinagsasabi ito bilang International Magna Carta for All Mankind. Okay, so pakibalik ang kwaderno sa inyong mga kaklase at bilangin kung ilan ang sagot. Tandaan, itatalagdag po inyong mga score sa inyong mga index cards. Pakita lang inyong mga score sa inyong mga index cards. Yes po. Sa individual po yan ilalagay. So, sa activity number nyo kanina, sinitaw ng grupo. Group 3. So, meron, anong kulay? Red. Ay, red. Red? Ang violet. Ang violet. Ay, red pala. Ang red. Red pala, ma'am. Red. Lahat pa ng grupo nakatapos? Yes. Okay, alis na ba? Naibalik na ba ang lahat? Yes. So ngayon naman, inaanyayahan ko yung dalawa ninyong kamag-aral upang pumunta sa harapan. Nasaan yung dalawa ninyong kamag-aral? Si Kuya Ivan S. tsaka si Ate Jillian. Maaari ba kayo pumunta dito sa harapan? So pakibasa ang gawain at ang panuto. Sino nais bumasa? Ako mamala. Sige, saan Kuya pakibasa? Gawain 4. Manikin ng karapatan. Panuto, dalawang mag-aaral ang tatayo ng bilang isang manikin bilang simbolo ng isang tao na may karapatan. Ang mga mag-aaral ay kakabitan ng mga bagay na kanatawan sa kanilang mga karapatan. Karapatan nila yung susunod. Sige, pakibasa susunod Kuya. Sa lipat nila maalisin ang mga bagay na nakakabit sa kanila at saka ito'y natakot. Lulukutin o kumunitin. Pagkatapos ng gawain, magbabahagi ng obserbasyon at pagmumilay. Okay, so hintayin lang natin may tingin ng inyong kamag-aral ang kanilang mga karapatan. Nilolo mo, wala na pamit na. Pwede natin nag-susay. Okay na ba? Okay na? So, maaari ba kayo pumalik na? Ispat na ako sa nag-susay. Kayo na okay mo. Yan ang home. So, maaari na ba kayo pumalik na ngayon? So, pumalik na natin. So, ate, ang mga bagay na itong klase ay sumisimula sa kanila? Mga? Pakilakasan ka? Okay, so mauna si ate. Pumili ka ng karapatan ni Kuya at tanggalin mo. Pumili mo gusto mo. Sige ate, pumili ka kanina. Pumili mo natin ang mga focus. Obserbahan maigi. Education lang, hindi iwan. Ngayon, kuya, ate, huwag kang gagalaw. Kuya, ikaw naman. Obserbahan ng mabuti. Ano yan?
Kasi karapatan mo yan. Ikaw naman natin, di ba sabi ka sa'yo kapag magagawa? May nagawa ka, malot nga kang ganito yung karapatan mo. Okay, so ano kayo nilarepresenta nito sa ating lipunan class? Ma'am, Sino yung mga taong madalas hindi kaya paglaban ng kanilang karapatan? ma'am, low life. Yung ibang hindi mo pala ang boses? Ikaw, ate. Sino sa ating lipunan na sa tingin mo hindi kaya ipaglaban ng kanilang karapatan? Mga mahihirap ka, sama ka? Yes! Sino pa? Ma'am, yung mga kwan. Tumayo mo kuya, pag nagsasalita? Ma'am, yung mga mahihiya o walang lakas ng loob para magsalita para sa kanilang sarili. Okay, so sino pa? Maabot yung mga hindi nakapag-aral. Yes. Yes. Okay. So, class, bakit sa ating naging aralin? Okay. Sino naman parang sa inyo ng pinaka-latest na balita tungkol sa paglabag ng karapatang tao? Yung sa farmers, sino nakapanood? Ayaw ko na lang po. Sige ate, pwede ba pakibahagi sa klase? Makinig? Yung farmer kasi nagmamagar siya, tapos may checkpoint ata yun. Then, manito na sila sa part ng katawan niya. Then, inalas na siya. But nag-escape siya na farmer po ako at kailangan ko ito sa aking trabaho. Pero, hindi pa din yung kaso nila, which is, pinag-report sa kulungan pa. Okay. So, sa sitwasyon na yun ng farmer class, ano kayo yung posibleng dahilan bakit nila maging karapatang pantao niya? Di ba sabi doon, pinagkamalan siya? Mahirap. Tama ba? Nangyayari kayo sa ating lipunan na kapag mahirap ka, basta-basta. Yes, ma'am. Okay. So ngayon, sa ating naging aralin, ano kaya ang natututunan mo sa ating aralin mula sa ating Ella? Si Kuya Christian. Kuya Christian, yes, Kuya Christian. Mula sa ating naging gawain, ano kaya ang matututunan mo sa karapatang pantao? Anong natutunan mo sa ating naging gawain? Umarap sa amin. At pakilakasan ng boses. Alis na mga karapatan ng Huwag mag-alis. Ano yung mas tamang termino para doon kuya? Wag. tanggalin yung mga karapatan nila ng mga karapatan nilang Karapatan nila. Karapatan nila. Huwag tanggalin yung mga karapatan nila. karapatan nilang mga ginagawa. Karapatan nila. Ano dapat ang ginagawa natin sa karapatan ng ibang tao? Pinapahalaga pa rin. Gusto ko marinig ang tinig na Ate Angeline. Kung ganun natin, kung hindi dapat natin inaalisan o inaabuso ang kanilang karapatan, ano dapat ang gawin natin? Dapat ang gawin ko natin sa karapatan ng ibang pamayan lang is dapat i-respeto at mahalagahan kasi karapatan mo nila. Okay, ano natin? Irespeto at pahalagahan. Okay, paano mo pagkakapakalan yung mga kamag-aral sa harapan? So, mula sa ating naging gawain class, ay meron pa tayong isang bagay na matutunan. At yun ay sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan hindi na natin napapahalagaan ang ating mga karapatan. Bakit? Kasi iniisip natin na normal lang yun. Di ba? Para sa'yo, normal lang na mag-aral. Okay. Pero isipin natin na para sa ibang tao, hindi sila nakapag-aral. So, anong dapat natin gawin? Irespeto ang ating mga karapatan at karapatan ng okay. Dahil ang karapatan ni Kuya at karapatan ni Kuya, karapatan ko ay karapatan din na taglay ng bawat isa. Okay.
Maghanda yung mga pamuka. Okay, bawal bangkat. Dumi na ng tubig. Okay? Group 1, nasa ng group 1? Dumi na ng tubig. Group 2, dumi na ng tubig. Group 3. Group 3 sa gitna. O, diba? Sa gilid tayo. Dumi na ng tubig. Ay, go. Okay? So, lahat kayo makakasagot. Sige na? Mag-linya ng tubig. Tubig. Pakibilisan mo ang kilos. Pakiiwan yung mga markers dito na whiteboard para Huwag niyo halangan si Ma'am. Wala kang i-grade mo mga pagdating kayo. Boses of boss. Pagaling niya kayo. Nasaan ang unang pangkat? Ang unang pangkat ay violet. Violet ang unang pangkat. Yes. Group 2 ang kulay. Group 3. Green. Kulay green. At group 4. Group 5. Okay, maaari ko bang marinig ang palakpak ng bawat grupo? Wait lang. Nasaan ang palakpak ng kulay verde? Nasaan ang palakpak ng kulay yellow? Yung kulay red. Ang pangkat blue ang suot. At ang pangkat Okay. Lahat ay handa na? Para sa panuto ng gawain, maaari bang makibasa ng sabay-sabay? Kapag tama ang sagot ng representante ay aabante ang kanilang visitor. Ang susunod na miyembro naman ng grupo ang isang sasagot. Ang unang grupo na makarating sa visitor ng isang mananalo. Okay, so hindi ito kabilisan pero may timer. Kapag tamang sagot ng inyong representative ay aabante ninyo sa sasyan. Okay? So yung unang representative humaharap na. Kayo dito na lang Yan ba? Handa na? Yes. Okay, so nakikita ninyo ang inyong mga Apo. Okay, handa na? Kapag nakasulat na kayo ay kumarap kayo sa kanila at pakita ninyong mga sagot. Full. Para sa unang katanungan. Wait lang, pakibasa unang tanong. 1, 2, 3, go! Sino unang pinuno? Pakilakasan. Sino unang So, in 3, oh, words up. Ang sagot ninyo ay B. Ang tawag sa kanya. Then, so yan, paano yung pagkakuha? Yes! So, lahat ay
Pili ng numero mga ate. Number 3. Okay, pakibasa ang tanong. Okay, so okay, pakibasa. Nakasulat na siya. Ang tamang May sagot Marias na din. ay letter A. Kung makakita ang mga Grabe naman. Oy! Ito, lalay na mo lang. Okay. So, pumili ng numero mga Uy, balik ka. kuya natin. Pumili ng numero. 7. Number 7. Ay, siya lang. Pakibasa. Pakibasa. Sabay-sabay. Oo, kasi Ano ba na ayaw? Tagumpay ang pinagdodong na makasan ang ganang makapangyarihan ng hari ko. Okay, so your time starts. Hey, what's up? Make up. May sadyo. Nakaunan. Nakaunan. Nakaunawa. Okay, so pumili ng number. 10. Number 10. Number 10,000. Number 10. Pakibasa ng sabay-sabay po. Sabay-sabay, ulitin. Okay, so tingnan natin. Okay, what's up? Ano sagot niya? Letter C. Okay, tingnan Walang nanalo. Meron pa rin sa last. Ay, ba yun, ma'am? Revenge, ganyan ang revenge. Ano? Okay. So, kung sino yung makakasagot sa tanong na to? Siya. Okay, so dahil magagaling kayo, ibahin mo agad. Ano? Makinig? Ano ang katawagan sa Universal Declaration of Human Rights? Ulitin po ang tanong. Ano ang katawagan? Makinig naman. Uy, di, mabag lang kami. International
Nice one. Smart. Ay, walang smart spreadsheet. Okay. Maupo ng lahat. Mag-iayos ang mga upuan. Wow, yun eh. Wow. Oo, smart spreadsheet. Pagbibilisan mo ang pagkilos. 1, 2, 3. Okay na? Ate. Likod na yan. Maupo ng lahat. Para sa inyong magiging taksang madalin ay makibasa ang inyong takda madalin class. Panulo. Magsaliksik ng Lahat nga makibasa. Pagsaling tungkol sa Universal Declaration of Human Rights or UDHR at isulat sa inyong mga moderno ang mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Inaintindihan ba? Opo. Ay, po ito bukas. Muli akong inyong naging guro, Miss Julian Harles, nagsasabing maraming salamat at ang salamat, grade 10 Daya po. Titingin ka sa portfolio. Oo. Last paper, tingin ka sa portfolio. Kami lang namin po. Sige,